Nasan ko na nga yung mga gamit bago ko ilagay sa kanilang mga lagayan. Syempre dahil malinis na nga yung paglalagyan nito, dapat sila ay malinis din. Refill ko na nga rin po yung mga sibuyas na pinamili namin dito sa lagayan. Yung meron kaming pang refill ng sibuyas, tapos yung amin namang bawang ay napakakaunti. Minsan kasi may bumibili sa akin ng sibuyas kaya dinadamihan ko na rin. So ayan, may luya pa nga tayong natira at yung bawang ko ay talaga namang kalahating peraso na lang. Hindi na nga rin po pala ako ng harina at saka cornstarch dyan na tig kalahati. Hilig kasi ako gumamit nito lalo na nga pag mag fried chicken kami. Maganda kasi pag nakakoat talaga yung fried chicken. Isa naman ay pinunasan ko lang dahil may natira nga pong kaunting harina. Hindi ko na nga hinugasan at pinunasan ko lang ng tissue. Mas maganda kasi na hindi nga po basa yung paglalagyan mo ng harina. Mabilis lang naman siya linisan. Pero yung labas yan kumarites ay napunasan ko na yan. Dinoble ko lang yung sa loob. Ayan, may natapon na kaunti habang sinasalin ko. Marami ng kulang dito sa kusina na kailangang bilhin kagaya ng mga choco na gatas at gatas. Mga pang-stock at pang merienda nung dalawa. Kaya naisip ko nga ngayong Lunes ay bibili kami ng mga grocery para dito sa aming kusina at sa CR. Kaya natinayos ko na nga dyan kumarites dahil dyan talaga nakapwesto iyan. O diba napaka-cute ng ating mga lagayan. Dahil sa ganitong lagayan ay hindi talaga yan pinapasok ng langgam. Free na nga rin po iyan ng mga label. Yung mga gamis ko ay sa ganito din nakalagay. Order nga ako nun ay sinasamahan ko na ng mga label. Para pag nasira nga po yung mga label nito ay yun na nga po yung gagamitin ko. Free lang kasi yun kumarites, kaya naman pwede mo nga siyang kuhain kahit gamis nga po yung paggagamitan mo. Black coffee naman, yung ginagamit namin na black coffee ay itong stick. Ito kasing stick kumarites, sukat na talaga yan sa isang baso. Pero kung mag-refill, sabi ko kay Jowa, ilagay niya na itong mga kurtina. Pero habang nagkakabit nga siya dyan ng mga kurtina kumarites, naisip ko ngang baguhin yung ayos ng mga aking mga condiments. Lipat ko siya sa kabilang side. Mas malawak yung lagayan ng aming rice cooker doon sa kabila. Yung mga plato pala namin dyan ay nakalagay nga po doon sa hanging cabinet. Kaya kailangan patuluin para pag inilagay siya sa hanging cabinet ay hindi nabasa. Hanging cabinet ko at saka yung aking mga non-stick na pan ay 2 taon na iyan. Mag-uumpisa pa lang kasi ako gumawa ng mga content dito sa Facebook. Ayun nga po yung mga una kong sinahod. Dahil maliit lang naman, kaya yun nga lang po yung kaya niyang mga bilhin. Pero para sa akin, napakasaya ko na nga nun kumarites kasi nabibili ko nga yung gusto kong bilhin. Kaya di naman talaga na bago yung itsura ng kusina namin, pati na nga rin CR. So after niya nga pong maglagay ng kurtina, ayan, inayos ko na nga yung basahan. Nilipat ko na nga po yung mga gamit at saka yung mga condiments. Sabi ko sa kanya, unti-unti niya nang iabot sa akin yung mga nakalagay dito. Kahit maliit lang itong kusina or bahay namin, importante talaga nakaayos yung mga gamit para kaaya-ayang tingnan. Pero syempre, hindi rin talaga maiwasan na magiging magulo iyan dahil busy rin naman talaga tayo sa araw-araw na ginagawa at hindi lang naman paglilinis yung ating mga ginagawa sa buhay. Lalo na sa kagaya ko na nag-affiliate pa nga. Ayan, at inabot niya na nga sa akin yung rice cooker. Bago tayong gamit dyan at susubukan natin iyan sa susunod na araw. Kinuha ko na nga rin yung dish drainer namin. Halos lahat ng gamit ko kumarites ay kulay puti kaya importante na lagi akong naglilinis. Pero kung hindi man ako makapaglinis ay yung dalawa nga po yung madalas dito naglilinis. After maayos, ayan, syempre at satisfied naman nga po ako sa ayos ng aking kusina. Syempre at hindi pa yan permanente. Ayan, at wala kang makikitang ibang kulay dyan sa ating kusina. Iba ay pinamigay ko na at yung hindi naman maganda na ay tinapon ko na rin. So kinabukasan malamang magiging makalat na naman yan ng mga hugasin. So ayun yung ating mga condiments nakalagay dun sa pinaka-side. Dish drainer natin wala pang 100 pesos iyan. Is na ulit yung lababo at makintab. Bago ako maglinis abay para nangang madilaw iyan at saka nangingitim. Hindi na naman ako ng pang-stock dito pati doon sa ref namin. So ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.